Hello sa inyo! Sa pagtatalakay na to, bubusisiin natin ang mga malalaking issue pero sa paraang simple at diretsahan. So ano nga ba talaga ang itsura ng isang araw sa isang bansa? Para masagot niyan, silipin natin ang isang partikular na araw sa Pilipinas, Enero 5, 2026. Parang ordinaryong araw lang, di ba? Pero makikita nyo, puno pala ito ng mga pambihirang kwento. Halimbawa, eto, sa gitna mismo ng Maynila, isang simpleng bagan lang, delivery fee pero nauwi sa isang matinding trahedya. At habang nangyayari yan, sa ibang parte naman ng bansa, yung kalikasan naman ng kalaban. Libo-libong apektado dahil sa walang tigil na pag-ulan. At syempre, sa Malacanang, isang pirma lang ang nagtakda ng kinabukasan ng buong bansa. Pinag-uusapan natin dito yung national budget. Okay, so unahin natin yung mga kwento sa lansangan. Dito makikita natin kung paano yung mga, alam mo yun, pang-araw-araw na gusot pwedeng maging sanhi ng malaking trahedya. So yan, tingnan nyo yung sequence. Nagsimula lang sa delayed na bayad sa delivery, tapos nag-follow up yung mga driver, nagkasagutan, suntukan, hanggang sa may bumunot na ng baril. Grabe, di ba? Isipin mo ganun kabilis pwedeng uminit ang ulo at mauwi sa patayan. Dahil lang sa isang simpleng transaction. At hindi pa dyan natatapos, Ilang kilometro lang mula doon, isa na namang sakuna. Isang malaking sunog sa Malabon at sa isang iglap, 100 pamilya ang nawalan ng lahat. Pakinggan niyo tong sinabi ng isang nakaligtas. Sabi niya, kung di raw siya ginising ng asawa niya, patay na silang 3. Yun yung realidad, Napakanipis lang ng linya sa pagitan ng buhay at kamatayan sa mga ganitong sitwasyon. Okay, so mula sa mga trahedyang gawa ng tao, lipat naman tayo sa isa pang malaking hamon, yung kalikasan. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa ibang bahagi ng Pilipinas. So ayan yung tinatawag na shear line. Yun yung parang banggaan ng mainit at malamig na hangin, nagdala to ng sobrang lakas na ulan. At tingnan nyo yung listahan, hindi lang 1 o 2 probinsya ang tinamaan, kundi buong mga rehiyon. Talagang paralisado ang mga komunidad. At hindi lang sa lupa yung panganib ha, maging sa dagat. Isipin mo, nag-island hopping ka lang, tapos biglang mabubutas yung bangka nyo. Grabe yung takot, di ba? Buti na lang at na-rescue yung 23 turista. Pero syempre, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may mga nangyayaring ding positibo, may mga esfuerzo para magdala ng kaayusan at progreso. So, paano nga ba sinusubukang ayusin ang lahat ng ito? Well, ito ang isang magandang balita, lalo na sa mga taga Metro Manila. Yung rehabilitasyon ng EDSA busway natapos ng mas maaga sa schedule. At yan ay dahil sa isang bagong technology na galing pa sa Japan, yung stone mastic asphalt. Tingnan nyo yung difference. Grabe, yung dating aabutin dapat ng 2 taon, natapos sa loob lang ng 8 buwan. Imagine the difference. Bukod sa oras, bilyon-bilyong piso ang natipid ng gobyerno. That's a huge win. So hindi lang yung malalaking proyekto ang inaasikaso, pati yung mga mas maliliit na sasakyan, binibigyan din ng pansin. Pinalawak na yung ban sa mga e-bikes at e-trike sa mga major roads para, subukang i-manage yung traffic flow. Okay, so mula sa kalsada, akyat tayo ngayon. Diretso sa mga bulwagan ng kapangyarihan. Dito natin makikita kung paano gumagalaw yung makinarya ng gobyerno at kung paano nakakaapekto yung mga desisyon nila sa ating lahat. So, sa parehong araw na to, pinirmahan na ni Presidente Marcos yung batas para sa national budget ng 2026. Pinag-uusapan natin dito ang halos 6.8 trillion pesos. Ito yung blueprint kumbaga, kung saan gagastusin ang pera ng bayan para sa buong taon. So, ang laking tanong, saan mapupunta yan? Well, as you can see, number 1 pa rin sa listahan ang edukasyon. Mahigit 1.3 trillion pesos na ang plano gagamitin para sa mga bagong guro, bagong classrooms, yung mga basic needs, di ba? At habang abala ang lahat, syempre yung proseso ng hustisya, tuloy-tuloy pa rin. Sa parehang araw na to, umusad yung 2 high-profile cases. Sa isang banda, may kasong inciting to sedition laban sa isang retired general. Sa kabila naman, kasong korupsyon laban sa isang contractor. So ayon, after all the tragedy, yung mga hamon ng kalikasan, yung mga desisyon sa gobyerno, sa huli, bumabalik pa rin tayo sa mga tao, sa diwa at tibay ng mga Pilipino. At walang mas klarong halimbawa niyan kundi ito, sa Quiapo.
Libu-libong deboto ang nagtipon para lang sa pagbabasbas ng mga replika ng Nazareno. Preparation pa lang yan para sa traslasyon, pero ramdam mo na yung pananampalataya, yung pagkakaisa. At sa kabilang dako naman ng mundo, may isa pang simbolo ng pag-asa. Ang pambato natin sa tennis, si Alex Ayla. Sinisimulan na ang kanyang laban para sa taon. Dala-dala niya yung pangarap at pag-asa nating lahat sa international stage. So ayun na nga, trahedya, tapos progreso, kaguluhan, tapos pananampalataya. Lahat yan nangyari sa loob lang ng isang araw. Ang tanong ngayon, ganito ba talaga ang itsura ng pagiging matatag? O baka naman, isa lang itong cycle na paulit-ulit nating haharapin? Ano sa tingin nyo?